Umabot na sa 108 ang patay sa probinsya ng Cebu ayon sa Kapitolyo. Ang dami ng nasawi, sinisi ng ilang grupo sa tinawag nilang garapal na korupsyon. At hanggang walang napananagot, tuloy ang mga nakagawi ang protesta kada Biyernes. At live mula sa Maynila, nakatutok si Mariz Umali. Mariz. Vicky, gaano karami pa raw bang mga kalamidad ang kailangang manalasa bago tuluyang may makasuhan at makulong sa anilay systematic kong korupsyon sa ating pamahalaan? Nakitang-kita naman daw ang ebidensya. Kaya patuloy daw ang kanilang Black Friday protest na muli nilang dinala dito sa Menjola, malapit sa Malacanang. Para anila ay mas marinig ang kanilang sigaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Bahagi ito ng kanilang programa para iprotesta ang anilay matindi at masyado ng garapal na korupsyon sa pamahalaan na nagresulta sa pagkasawi na naman ng marami sa pananalasa ng Bagyong Tino sa Visayas, partikular sa Cebu. Pero hanggang ngayon wala pa rin daw napapanagot. Kita niyo po ang Cebu, 26 billion ang nando doon sa napinondo para sa flood control. Kung meron kaya nun, pwede kayang nabawasan ng mga namatay o po pwedeng walang namatay. Magpapatuloy daw ang protestang ito hanggang sa may mapanagot na tiwali. Kitang-kita naman yung resulta, kitang-kita naman yung ginawa, no, na pangungurakot. May mga ghost project, yun lang matibay na ebidensya na. Ano pa po ba ang kailangan ng due process na patunayan? Kasama rin sa protesta ang iba't ibang sektor kabilang ang mga manggagawa, kababaihan, simbahan at mga kabataan ng ilan ay nag-walkout mula sa kanilang mga universidad sa Taft, Intramuros at University Belt. Mula sa Liwasang Bonifacio ay nagmarcha sila papunta Mendiola kung saan sila nagdaos ng maikling programa. Todo naman ang higpit na seguridad. Bukod sa mga hile-hilerang barbed wire ay marami ring mga pulis mula sa Civil Disturbance Unit na nagbabantay sa Menjola. Maging sa EDSA Shrine, nagtipon ng ilang mga ralista mula sa Trillion Peso March at Tindig Pilipinas bilang pagpapatuloy ng mga White Friday protest laban sa korupsyon sa gobyerno. Maging sila, nababagalan daw sa usad ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kitang-kitaan nila na nakamamatay ang korupsyon kung pagbabasehan lang ang mga nangyaring trahedya sa Cebu at ibang parte ng Visayas. Importante nila na dapat may managot, may makulong at may sauli ang nakaw na pondo ng taong bayan. Sa susunod na linggo ay sa Ayala naman daw sila magpoprotesta. Galit na galit ang taong bayan. Parating na naman ang panibagong bagyo. Habang nananatiling naghihirap at ang ating mga kasama sa Visayas ay patuloy ang kawalan ng hustisya sa mga ginagawang pagnanakaw at korupsyon. Vicky, balik dito sa Menjola. Pagkatapos na maikli nilang programa ay mapayapa nang nag-disperse sa mga rallyista. Pero anila hindi raw sila mapapagod sa pagsigaw ng hustisya. Patuloy na makikibakat. Sasama rin daw sila sa inaabangang mas malawakang pang protesta sa November 30 para sa panawagan sa isang gobyernong tapat, makatao at walang katiwalian. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Menjola. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.